notification bell for the latest videos. Music 1, Week 2, Ritmo. Gaya ng musika, ang mga bagay sa paligid ay mayroon ding ritmo o rhythm. Ang patak ng ulan, tunog ng orasan, paghampas ng alon sa dalampasigan, at tibok ng ating mga puso ay ilan lamang sa mga bagay na may ritmo. Sa araling ito, makikilala mo ang madali ang ostinato, dadalawahan, tatluhan, at apatan na may kasabay ng galaw ng katawan tulad ng pagpalakpak, pagtapik, pagmartsa, at pagsayaw o iba pang mga paraan. Ang kumpas ng isang awit o piyesa ng musika ay tinatawag na pulso o pulse. Hihinto ang kumpas ng awit kapag ito ay tapos na. Sa musika, pahinga o rest ang tawag sa kumpas na walang tunog. So hindi po natin sasabihin yung walang tunog ha. Ang gagamitin po natin dito ay katahimikan. Ayan. So kapag po rest or pahinga, ang kanya pong tunog ay katahimikan, silence. Hindi po natin sasabihin na walang tunog. Ibig sabihin, walang tunog o may katahimikan sa kumpas. So hindi po natin sasabihin na walang tunog, sasabihin lang po natin ay may katahimikan sa kumpas. Ginagamit ang simbolong ito. Ayan. So ito po ay quarter rest. So kapag nagsusulat ako pag minsan ay ganitong itsura. Ayan, para po siyang number 3. So kapag nakita niyo yung simbolong yan, meron po tayong katahimikan na mayroong isang bilang. Nabibilang natin ang mga guhit sa measure na kumakatawan sa kumpas upang matukoy ang bilang ng kumpas ng isang awit. Ang kumpas ay maaaring dalawahan, tatluhan, at apatan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang larawan ng mga kamay. Isulat sa iyong kwaderno ang bilang ng kumpas kung ito ay dalawahan, tatluhan, o apatan. So mabibilang po natin ang kumpas dito sa pamamagitan ng pagbibilang ng kamay, yung palakpak. Ayan. So ibig sabihin po ng isang kamay, isang pares ng kamay or isang palakpak ay isang bilang po. So ito ay may isang bilang, may isang bilang, may isang bilang. So kung pagsasama-samahin po natin siya, 1, 2, 3. So meron po tayong 1, 2, 3. Meron po tayo ditong 3 kumpas. So ilalagay po natin dito ay tatluhan. Ayan, kung bibilangin po natin dito sa number 2, 1, 2, 3, 4. So meron po tayo ditong apatan. Ibibigay ko na po muna sa inyo yung sagot lahat para po ito yung aking discussion doon sa mismong lesson. Sa number 3 po, bilangin natin yung palakpak, yung pares ng kamay. So ito po ay 1, 2. So meron tayo ditong dalawahan. Number 4, 1, 2, 3, 4. So meron po tayo ditong apatan. And then number 5, 1, 2, 3. Meron tayong tatluhan. Ayan. So ganoon lang po kasimple ang pagbibilang. Bibilangin nyo lang yung pares ng kamay at yung o kaya yung simbolo ng palakpak para malaman nyo kung dalawahan, tatluhan o apatan. Okay. So ipalakpak ang sumusunod na hulwarang ritmo. Pansinin ang pahinga. Okay. So ito po kasing malaking guhit na to, ang tawag po dito ay bar line. Huwag po tayo malilito ha. Bar line. So hindi po siya kasama sa pinapalakpak or sa binibigyan ng pahinga. Siya po yung naghahati-hati sa ating measure. So ito po ay bar line din. Ano? Bar line. Ito po ay bar line din. So kapag po nasa pagitan ng dalawang bar line, ang tawag na po natin dito ay measure. Katulad po dito sa number 1. So ito po nasa pagitan ng una at ikalawang bar line. So ibig sabihin ito po ay unang measure o unang sukat.
ito po pagitan ng ikalawang bar line at ikatlong bar line. So ito po yung ating pangalawang sukat. So para po malaman natin kung ito'y dalawahan, tatluhan o apatan, bibilangin po natin yung simbolo na nasa loob. For example po itong number 1. Meron po tayong ilang guhit. So ito po yung kanina ang nakalagay ay pares ng kamay na pumapalakpak. Ngayon po ay stick notation. So ito po ay katumbas po nito ay quarter note. So ito po ay mayroong isang bilang sa isang kumpas. So meron po tayo ditong 1, 2, 3. Dito po ay 1, 2, 3. So ibig sabihin po yung measure 1 po ay ito po ay tatluhan. Hindi naman po siya hinihingi pero ipinaliliwanag ko lang po sa inyo para po alam ninyo kung paano nagwo-work yung ating stick notation. So meron po tayo ditong tatluhan. So paano po natin i-clap? So dapat po sa bawat measure may 3 beats. So kung ikukumpas po natin, first measure, ito po, dapat may 3 kumpas. 1, 2, 3. Ayan. So ito po, pag kinumpas natin ito, ganun din. 1, 2, 3. So paano po natin ipapalakpak? So, ang kailangan ng bilang po ninyo ay 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ulitin ko po. So, susundan ko po ng mouse pointer. So, ang bilang po ay ganito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, kung ipapalakpak po natin, ganito po yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, pangalawa po. So, kung mapapansin nyo, ito po ay ating bar line. So, hindi po ito kasama sa bibilangin. Ito pong mas mahaba at mas makapal. So, kung mapapansin nyo po, ang ating unang measure ay may ilang kumpas. Ilang mga nota at pahinga. So, bilangin po natin. Meron tayong 1, 2, 3, 4. So, dito po ganun din. Yan. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin siya po ay apatan. Kasi meron siyang 4 na beats sa bawat measure or bawat sukat. Ayan po, ang tinatawag po nating measure or sukat ay pagitan ng dalawang bar lines. So, ito po ay first measure. Ito po ay second measure. First measure, second measure. Okay, so paano po siya bibilangin? So, dapat po ito ay may clap and then ito silence. So, ang mangyayari po dito ay clap, 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 silence. Clap, 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 silence. So, paano po natin gagawin? So, sundan po ninyo yung number. I-clap ko po ha. Sa 4, dapat nakasarado lang. Dapat ito ay katahimikan ang maibibigay na tunog niya. So, silence po. Sa ika-4, yung 1, 2, 3, dapat may palakpak. Yung 4, wala. So, ganito po. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nagets po? Ulitin ko po. Number 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next po, number 3. So, meron po tayong ilang beats. So, meron po tayong isang quarter note at meron tayong isang quarter rest. So, ito po ay number 1, ito po ay 2. So, meron po tayong dalawang beats sa isang measure o isang sukat. Kaya po ito ay dalawahan. Dalawahan. Ayan. So, paano po natin i-clap ito? So, ang bilang ay 1, 2, 1, 2. So, paano po siya? So, ito pong 1. 1 po ay may clap, yung 2 katahimikan. Ganito pong gagawin natin. Oh. Clap, rest, clap, rest. Ano po? Clap, rest, clap, rest. Ang may clap po ay 1, yung 2 po ay katahimikan. Ganito po yan. 1, 2, 1, 2. Yan po. Number 4. So, kung mapapansin nyo, sa isang sukat ay meron tayong ilang stick. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ito po ay apatan. Ayan. So, ito po lahat ay mayroong clap. So, ang mangyayari po dyan ay kada bilang nyo ay mayroong clap. So, halimbawa po ito. Clap,
clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Ang mangyayari po sa number 4 ay ganito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Next po, number 5. So, ito po ay apatan din. Bakit po naging apatan? Kung bibilangin po natin, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan, so ibig sabihin po, ipaliliwanag ko ulit sa inyo, ang rest ay mayroon din siyang bilang. Yung katahimikan ay mayroon siyang bilang. Kaya po hindi natin sinasabing walang tunog kasi baka mamaya laktawan ninyo. Kaya po ang kanyang tunog talaga ay katahimikan. So ang mangyayari po dito ay ganito po. So ang atin pong rest ay nasa number 2. So yung 2 dapat ay katahimikan. Mangyayari po ay ganito. Sa 1 po ay clap, rest, clap, 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 rest, clap, clap. Ganito po siya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng ritmo at X kung hindi. Okay. So ito bang nagda-drums? Nagbibigay ba siya ng ritmo? So yung ginawa po natin kanina sa gawain sa pagkatuto bilang 2, gumawa po tayo ng ritmo sa pamamagitan ng pagpalakpak at pagsunod dun sa stick notation na ibinigay sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ayan. So ito bang paglalaro ng soccer, nagbibigay ba siya ng ritmo? Yung pagtakbo nila, pagsipa nila, kailangan ba ng ritmo? Next, ito kayang nag-aagawan ng laruan. May ritmo kaya ito? May umiiyak, may gigil na gigil sa paghila. Ayan. Number 4, ang pag-awit. Kinakailangan ba magaling ka sa ritmo kapag ikaw ay umaawit? Number 5, tumutugtog ng gitara. Gawain sa pagkatuto bilang 4, maghanap ng mga improvised musical instruments na makikita sa iyong tahanan. Ito ay maaaring bagay gaya ng bao, bote, galon, lata o patpat. Tugtugin ang mga ito na may tamang ritmo. So ang gagawin nyo po ay kukuha po kayo ng mga improvised musical instruments or kahit ano pong material na nakikita ninyo sa bahay ninyo, inyo po itong patutunugin. So ang gawin nyo po para maganda yung ritmo ninyo, para may masasabayan kayo, balikan nyo po yung gawain sa pagkatuto bilang 2 at ulitin nyo po yung rhythmic patterns natin gamit itong mga materials na makikita ninyo sa inyong bahay. So bumalik po kayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2 para po guided kayo, para po ang pagbibigay ng ritmo ay maganda. Gawain sa pagkatuto bilang 5, iugnay ang larawan sa letra na angkop sa hulwarang ritmo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ayan po. So, I think ito po nangangahulugan ito ng stick notation. Yan, ng quarter na stick notation, quarter note. Ito po siguro ay nangangahulugan ng quarter rest. Ayan. So sana hindi inilagay ng mas malaking kamay kasi ang papasok sa isipan natin, lalo na yung mga bata, ay malakas ang tunog dapat nito. So dapat ito ay silence. So by the way, sundin na lang natin. So ito po ang equivalent po nito ay rest. So hanapin po natin dito. So clap, 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 rest. So alin kaya yon? Ayan, ito po ay letter E. Okay, number 2. So ito po ay yung yung nangangahulugan stick notation na quarter note. 1, 2. Ayan, so hanapin nyo po ang katulad nito. Ayan, so ito po ay letter A. So number 3, 4 at 5, kayo na po ang bahalang magsagot. Batay po dun sa aking paliwanag. Tandaan nyo po ha, ito pong malaking kamay na ito, pares ng kamay ay rest po ang kanyang ibig sabihin.
Kung may mga tanong pa po kayo, pwede kayong mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayong mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.